Pauwi na nga pala ako nito guys nung may bigla akong nakita na nasiraan sa kalsada. So naranasan ko na rin ito nang masiraan ako sa kalsada ng motor at tinulungan ako ng di ko rin kakilala. Siguro ito na rin yung sign na makapag tanaw ako na makapaganti ako na natulungan ako na hindi ko kakilala. So malayo pa lang napansin ko na yung tricycle na yon sa unahan. So napapansin niyo na talagang nasiraan siya. So hindi ko alam pa dyan kung ano yung nangyari, kung bakit nasira o bakit nakahinto yung tricycle na yan. Pero syempre malayo pa lang nakita ko na si kuya na talagang meron siyang kinakalikot doon sa ilalim ng kanyang tricycle. Nung nilapitan ko na siya doon, nung malapit na talaga ako sa kanya, hinintuan ko, so tinanong ko kung ano yung problema. So, ang nangyari pala dyan, naharos yung kambyada nung kanyang motor. So, hindi na yun niya makakambya kasi nga, haros na. So, iniisip ko, malayo pa yung shop. Halos walang bahay dito sa lugar na to. Walang bahay dito, kaya nag-iisip ako ng paraan dyan sa panahon na yan kung ano ba yung pwedeng maitulong, kung pwede ko maitulong, no? Kasi nung time na nasiraan ako ng motor. So parang hopeless din ako ng mga time na yon, tapos may biglang dumating na tinulungan ako, kinarga yung motor ko sa top down. Hindi ko naman siya kakilala. Hinatid yung motor ko sa shop. And then so pasalamat ako doon na may tumulong. So kaya ang ginawa ko, hinintuan ko na, nilapitan ko na siya. Tiningnan ko yung sitwasyon nung kambyada nung motor niya, talagang haros talaga siya guys. So wala talaga, kahit anong gawin ni kuya na pabalik-balik dun sa hindi na siya kumakapit. So yung purpose niya lang daw, kahit mapababa lang ng segunda yung kambya ng motor niya, pwede na yan, makakarating na yan sa shop. Kaya tinanong ko siya dyan kung meron siyang vice grip. And then yun nga, meron siyang vice grip. Kaya yung ginawa namin, pinakagatan na lang namin siya, yung kambyada niya, para lang na yun muna yung magsilbi na kambyada niya ng time na yan, para lang na kumapit at mababa namin ng segunda, kasi nung time na yan naka kwarta yung kambyada niya so hirap, hindi talaga makakalis yung dyan, yung tricycle. Kaya nung kumagat na at na namin na naibaba niya, na change gear niya na, nagawa niya ng segunda, so inalalayan ko muna para hindi umatras. Sabi ko hold niya lang yung clutch, and then so pinaandar niya, electric starter naman, at yun gumana nga. So nakaalis siya, tinulak ko pa para makabuelo yung motor kasi nakasigunda yan nakasigunda yan yung tricycle na yan, so mabigat yan kasi paahon kasi yung pwesto na yan guys. So tinulungan natin siya. So nag-approve pa sa akin yung nasalubong natin na motor, kasi syempre tayong mga rider dapat kung merong nangailangan ng tulong dyan sa kalsada, tulungan din natin, kasi alam mo naman na kapag nasa kalsada tayo, hindi naman all the time goods lagi yung mga mangyayari sa kalsada, no. Minsan may hindi inaasahan, nasisira yung ilang beses na rin ako nasiraan ng kadena, tumalon yung kadena, tapos biglang may dadaan, tutulungan ako. So napaka ganda nun sa pakiramdam na matulungan tayo ng ibang tao, no. So ngayon ang ginawa ko na lang, so sinundan ko na lang siya habang hindi pa siya nakakalabas doon ng kalsada, kasi sa unahan may simentado naman yan. So kailangan ko lang siya sundan, kasi hindi rin ako maka-overtake sa kanya, kasi syempre kailangan na ma-overtakean ko yan, tapos baka mas maalanganan yung tricycle, baka mamatay yung makina na nakasigunda siya. Sinusundan ko lang siya hanggang sa, kasi bukod sa madulas yung daanan, yung kalsada, tapos medyo mga paahon pa yung dadaanan mo dito. Kaya dito sa punto na to, medyo na ako diyan, primera na ako diyan, para naman na kahit papaano dahan-dahan lang yung patakbo natin, kasi paahon yan yan yung mga yan yung kalsada na yan, medyo madulas din, mabato, kaya alalay lang talaga yung yung paahon na to.
Ayun, so ano na talaga, buti naman gumana yung trick namin na pakagatan na lang ng vice grip yung kambyada niya para kahit papaano. Hindi ko alam kung ginagamit niya yung change gear o sinisigundan niya lang talaga eh. Hindi ko lang alam kung ano. Sa puntong ano, sa puntong yan, nalaglag yung vice grip na nilagay namin. Yan. Nalaglag siya. Nalaglag. So, tuwa naman si kuya. Natawa naman siya doon kasi, so, sa punto na yan, nakasigunda na siya. So, hindi na namin binalik yung vice grip. Hindi namin binalik yung vice grip kasi nakasigunda naman. So, kaya na yan kahit papaano. So, inalalayan ko lang na konti para makaalis kasi syempre, nakasigunda yan eh. Pero goods naman, napatakbo niya naman ng maayos yung tricycle, nakapagbuelo naman. Yan yung kagandahan kapag kapag decluts yung motor na dala-dala mo. Pwede mong laruin yung arangkada niya through clutch niya. Di ba? So, sinundan ko lang siya hanggang sa makarating tayo dun sa tawag nito, dun sa simentadong kalsada. Inibertikan ko din naman yan siya nung nakarating tayo ng simentado kasi okay naman pag makarating doon. Naalangan din talaga ako mag-overtake sa kanya gawa ng siyempre kumukuha siya ng buwelo eh. Buti nga ng mga time na yan, wala talaga kaming kasalubong sa mga time na yan. Wala kaming nasalubong, walang nag-overtake sa amin, walang mga malalaking truck. Kasi kung may masasalubong siya diyan, siyempre magmi-minor na naman siya. O magbabawas na naman siya ng gear dapat ng niya ay problema. Sa tingin ko lang naka-maintain na lang talaga ng segunda yan eh. Hindi niya na dinagdagan, hindi niya na kumbaga kaya nagbubuelo talaga siya. Tuwing may paahon, pansinin niyo yung tricycle niya, wala nang sabi namin minor kahit medyo malubak. Talagang binabatak niya na kasi nga syempre kapag medyo nabitin yung motor na yun, mamamatay yung makina. Kaya pansinin niyo kahit malubak yan, dire-diretso lang talaga yung takbo niya. Medyo malayo kasi yung shop pa dito, malayo pa yung pawildingan. Ang naisip niya, paspatan niya na lang yung sa may kambyada ng motor para pwede niya nang magamit. Kasi kung bibilhan naman ng mga gamit dito, so wala kang mabibilhan dito kasi halos walang bahay tong lugar na to. Walang bahay sa lugar na to at malayo rin yung shop. Dito. Kaya ang ginawa ko na lang diyan habang malayo pa yung shop, tsaka malayo pa yung sementado na kalsada. Talagang buntot lang ako sa kanya kasi syempre iba yung pakiramdam pala ng nakakatulong ka kahit sa maliit na bagay. Syempre wala naman akong pera para tumulong. Pero hindi naman ibig sabihin na yung pagtulong is sa pera lang, di ba? Hindi naman ganoon. Kumbaga, kung mayroon ka may tutulong kahit sa maliit na bagay, tumulong ka. Kasi dati nang nasiraan ng yung motor ko, hopeless din ako noon eh. Kasi sabi ko, paano na kaya ako makakaalis nito? Walang mabilhan ng gamit, wala akong magamit ng mga tools. So, hopeless na yung nangyari sa akin doon. Pero, biglang may dumating na naka-top down, na padaan. Tinulungan ako. Kinarga yung motor ko. Sabi, kahit malayo yung lugar, sabi niya, sige, kakarga natin yung motor mo, dadalhin natin yung sa shop. 'Di ba? So, minsan talaga, God's good talaga. Pray lang ako na sana may tumulong sa akin. At, yun na nga, may tumulong din talaga. Sa kalsada, hindi mo naman masasabi kung kailan ka magkakaroon ng aberya eh. Kaya siguro yung time na yun na tinulungan ako dati, so ito na rin yung ganti ko na makatulong kahit na hindi naman kalakihan ng naiambag ko diyan, ng naitulong ko diyan, di ba? Pero at least kahit paano gumana yung namin. So diyan sa unahan, pinutol ko na yung video na to. Sa unahan, inubertikan ko na siya kasi nakarating na kami dito sa may simentado na kalsada. So malapit na yun sa shop. Kaya ang ginawa niya sa akin, nung nag-overtake ako sa kanya, nagbusina na lang siya. So syempre, sign na yun ng pasasalamat. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.